Hi guys, this is PJ Adventures. So yun, another budol na naman natin for today's video. So, murder tayo ng iSteady for or sa Shopee. OHEM, yan. OHEM yung brand niya. And nakita ko na din naman yung mga review ng mga bumili nito mga to. So yun, samahan niyo ako guys, i-unbox natin to para quick review lang din sa OHEM iSteady Pro 4. So yun, tara! Ito na yung ano natin, na-unbox natin. So, OHEM iSteady Pro 4. Ayan. Ito yung latest, I think latest ni OHEM iSteady Pro 2. So, ayan. Ganda. Tara, i-testing natin, review natin. Napansin ko dito guys, so compared dun sa una, I think parang mas malaki tong ganito niya, yung handle niya. And also, meron na rin siyang clicker, ito, yung tulad ng ganito, yung para bumalik yung kung ano yung pagkakapwesto ng camera mo. And also, yung right hand, ito, I think iba rin to, yung ganito niya. And medyo nag-lightweight siya or mas maganda yung quality niya ngayon. Or I think parang ganun parang mas lightweight tong ano niya. Hard plastic siya compared dun sa una is I think pure metal siya, medyo mabigat. This one is medyo lightweight na siya. And also yung iba na yung kanyang GoPro camera bracket niya or kung ano mang camera bracket niya. Iba na ito. Iba na tong ganito niya. Ipang-lock niya. So I think magpipit na to sa ating GoPro 10. So yun. Tara try natin, subukan natin guys. Guys, ayan, na-open na natin yung Steady Pro 4 natin. So, i-review natin yung specs niya. So, napansin ko ang dami ng mga bagong specs and compared dun sa Steady Pro 1 natin. So, yun. Nakita ko, saan natin i-review is yung per parts nila. So, per parts nila guys, ito. Meron na akong nakita dito na mini USB DC out. So, ito. So I think this one is para sa charging or kasi pwede siya mag-charge dito sa ating OHEM Steady Pro natin. So yan, meron siyang ito. Meron siyang mini USB DC out. Pang ano siya, pang charge. So next natin is yung I think this one, maliit lang siya 1/4 inch extension screw hole. So I think dito pwede kang mag-mount ng kung ano man, ilaw or etc. I think pwede din siya ilagay. So next is yung nakita ko yung trigger na. Ito. This one yung trigger na guys. Dito naman guys is if gusto ko na rin nakabit mo na yung GoPro. Mamaya ito try natin. Pwedeng pag kinilik mo siya automatic, babalik siya doon kung ano yung pwesto niya na original. Kung ano yung tamang pwesto niya. So, kung gusto mong, kunyari, nag-edit ka, video ka na, kung gusto mo siya ibalik ng automatic siya mag-a-adjust, mababalik doon. So, yun. Ang ganda ng specs na yun. Kasi no need mo na ibalik siya ng manual dito sa ating trigger. So, ayan. Meron din ako nakita na USB and DC out. So, ito. Which is, ito pang charging niya. Kasi kailangan mo may battery din dito. So, may i-charge mo siya dito. And meron din siyang USB dito na pang-charge din. Kung gusto mo mag-charge ng GoPro mo while ginagamit mo yung ating ating Steady Pro. So next is yung ito, handle niya. Itong handle niya guys, dito ka hawak talaga ng ng iyong Steady Pro. Sa loob niya guys, meron siyang battery. Pero di siya ma-open basta-basta. Naka-secured siya. So, yan. Ito yung handle niya pero may battery sa loob niya. So, next is yung quick release clip niya. Yung quick release clip niya guys, ito. Ito. Ayan, lagayan mo lang naman siya. Dito iniipit guys yung GoPro natin. Ayan. Clip lang siya. Tapos ilalak mo siya dito.
So, para malak yung ating GoPro. So, ang ganda ng ano niya, compared dun sa Steady Pro na una, ang pang-compatible lang talaga siya sa lower level ng GoPro. Kasi tinaray ko dun sa GoPro yung 10 dun, tinaray ko yung GoPro 10 dun sa Steady Pro 1, hindi talaga siya gumagana. So ito talagang gagana siya kasi mas maganda yung kanyang clip. So camera, yung ano naman natin, next naman natin is yung this one. Dito naman tayo. So dito naman guys, napansin ko din naman, ayan, ito, this one. Ayan. So, dito sa indicator niya naman guys, ayan, ito yung trigger niya guys. Camera connection ito. May ikot din siya. As ito, this one naman, kung makikita nyo guys, ito, Bluetooth. Kung pag nag-ilaw siya, ibig sabihin nakakonect na siya sa inyong GoPro. So, ito yun. So, next naman is yung ating mode. Ito, yung mode naman natin guys, ito yung gagamitin naman natin to guys para kunyari gusto natin mag change ng ng sequence ng ating OM. Yan, ginagamit natin, kiklik lang natin yan. So, this one naman, next is yung ating ang ating slider. So, slider means taas pa ba. So, I think yun naman is gaganon-ganon siya. Yan, yung na-connect na siya, gaganon-ganon lang siya. Up and down lang siya. So, ayun. Then next, ito yung ating joystick. So, yung joystick natin guys, ito yung ito na talaga yung pinaka powerful dito. Ito talaga yung magpapatakbo dun sa kung ano yung gusto mong i-edit or i-shoot na video. O kung gusto mo siyang i-left, i-tilt, or right up. So, pwede siyang umiikot-ikot kung depende sa iyong gusto, sa iyong gustuin man na ano. So, sa next naman, itong tilt motor. Ito guys. Itong tilt motor guys is up, down lang siya. Ayan, nakakonect na siyang ganun. Up, down lang siya. Ayan, tilt niya. So, yung ano naman, ito naman, dalawa kasi yung motor niya. Ito isa dito, isa dito. So, ito, this one naman is, ito naman yung nagde-left and right. Gumaganon siya. Left and right naman to. Ito up and down, ito left and right. So, halos lahat naman siya ganun din yung setting, yung ano niya. So, I think yan, ay naman din yung ano natin. And this one, syempre ito, pinaka-importante din bago mo i-start. Ito yung power button. Yung pang on and off nitong Steady Pro natin. Pag in-hold natin to guys, ng 3 seconds, mag-i-start na ang ating ano. So, ito yung indicator kung mag-i-start na siya. Then, ito din yung indicator ng battery level. Kung ilan na lang yung charge nitong ating Steady Pro natin. So, this one, pag one click naman, kanya na nag-start na siya. One click, pag nakakonect na siya dun sa Bluetooth, pang ano siya, pang start ng ano, ng video. Pag kinilik mo siya isang beses, mag-start na yung video niya. Then, pag picture naman, yan, mag-get naman siya ng ating photo. So, yun. I think yun lang naman halos lahat yung ano natin. So, try na natin guys, ikabit yung GoPro natin. Thank you!